Ako po si kapatid na Onerato Garcia, mula po sa lokal ng Barcinaga, distrito ng Mindoro Oriental. Ang tungkulin ko po ay pangatlong pangulong diakono ng aming lokal. Sa ngayon po, empleyado po ako ng gobyerno dito sa probinsya ng Mindoro Oriental. Nung matawag po ako sa loob ng banal na iglesia, noon pong July 30, 2005, sa kasalukuyan po, ako po ay 17 taon na sa loob ng banal na iglesia. Nung ako po ay wala pa sa loob ng banal na iglesia, ako po ay isang Katoliko, na kung saan ang bahay po namin ay nasa tabi lamang ng simbahan. Na nung mga panahong yun, ako po ay aktibong-aktibo sa loob ng simbahan namin. Sa Kristan po ako doon. Lahat po ng mga aktibidad, isa ako sa nangunguna noong mga panahong yon, nung hindi pa po ako natatawag sa loob ng iglesia. Siguro dahil po ganun yung pagkilala namin, dahil akala namin na talagang ang Katoliko, ang talagang tunay na relihiyon na sa Diyos, na kung saan ibinubuhos namin ang aming panahon para maglingkod dito dahil umaasa kami na pagdating ng panahon, ito yung tama. Meron po akong kaibigan na nagyaya sa akin sa loob ng Iglesia ni Cristo na dumalo ng pamamahayag. Bagaman wala po akong idea kung ano po yung pamamahayag na yon. Dahil magkaibigan nga po kami, ayaw kong siya'y mapapahiya, pinagbigyan ko po siya sa kanyang imbitasyon. Dumalo po ako ng pamamahayag. Noong mga unang pagkakataon, parang wala lang po sa akin. Parang pangkaraniwan lang at wala sa loob ko yung bagay na yon. Dumalo ko at nung nagsisimula na po yung tinatawag nilang pag-aaral, doon po parang meron akong ibang naramdaman sa puso ko na kung saan, parang ito naandun yung aking agam-agam na parang ito yung totoo. Dahil nang hindi ko ito nararamdaman sa buong pagkatao ko nung ako'y Katoliko pa. Sa pag-aaral pa lang noon, una pa lang na pagkakataon na makarating ako sa bahay dalanginan, nakita ko po yung pagkakaiba Napakalaki po. Napakasolemn, kahit na sabihin natin hindi pa mga iglesia talaga yung nasa loob ng bahay dalanginan yon, sa bahay-sambahan nila. Napakasolemn po at napaka-organized nung mga pagkakataong yun, nung nakapasok ako sa bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo. Napatunayan ko po sa loob ng Iglesia ni Cristo na talagang iisa lang po talaga ang Diyos. Dahil sa amin, sa Katoliko, nung panahong andun pa ako, meron po kaming tinatawag na 3 persona. Nag-aantanda pa nga po kami na minsan nung itanong sa akin kung ano ba yung ibig sabihin ng pag-aantanda. Hindi ko rin po masagot sapagkat ang akin lamang pong paninindigan sa bagay na yon, ayun po ang kinagisnan. Parang nakikigaya lang po. Pero nung narinig ko na ang aral ng Iglesia ni Cristo, lalo na nung binibigyan nila ng diin, yung pagkilala sa nag-iisang Diyos, doon ko po naramdaman na mali pala po yung aking mga aral na naririnig nung panahong ako ay Katoliko pa. At sa ibang mga bagay pa po, ang daming pagkakaiba. Katulad po nung pagkain ng dugo. Hindi pala po talaga dapat kainin ng dugo dahil ito po talaga ay buhay. Pero nung panahong nasa Katoliko ako, hindi po nila pinapansin ang bagay na ito at wala pong pagbabawal sa pagkain ng dugo. Tinanggap ko po na totoo ang mga naririnig ko sa loob ng banal na iglesia. Sapagkat ang aral po sa loob ng banal na iglesia ay talagang hango lahat sa Biblia. Ito po ay napatunayan ko nung panahong ako'y dumalo ng pamamahayag, lalong higit nung ako'y nagpatuloy sa pakikinig. Nagkakaroon po ng pagkakataon na nagkakaroon ako ng lakas na loob na magtanong dahil gusto ko po talagang makilala kung ano po ba talaga ang tunay na iglesia. Sa pamamagitan po ng aking pagtatanong, hindi katulad nung nasa Katoliko pa lang ako noon. Magtanong ka, sasagutin ka, ayon sa opinyon ng tao o ayon sa opinyon ng pari. Pero sa loob ng banal na iglesia, napakaingat po ng mga tagapagturo dito. Sapagkat sa tuwing magtatanong ako, hindi po sila sasagot ng pangsarili lang nilang kalooban. Talagang bubuksan nila ang Biblia at doon nila ihahayag sa akin kung ano ang kasagutan sa aking katanungan. Nabautismuhan po ako nung panahong ako po ay nasa Gloria, Oriental, Mindoro. At doon po ako nabautismuhan sa Pinamalayan noong
July 30, 2005. Yung pinangarap ko noon po na mapalapit sa Diyos, sa pamamagitan po ng Iglesia ni Cristo, nangyari ito sa buhay ko at nararamdaman ko. Dahil nung panahong ako po ay Katoliko, ginawa ko din naman ang lahat at ginagawa ko ang paraan o kung ano pa mang mga paglilingkod, ang panawagan ng simbahan para matiyak ko na mapalapit ako sa Diyos. Pero dun sa mga time na yon, hindi ko po naramdaman yung bagay na nararamdaman ko ngayon sa loob ng iglesia. Ngayon po, nang nasa loob na ako ng iglesia, nung tinanggap ko ang katotohanan at ang mga aral, sa bawat ginagawa ko po o bahagi ng aking buhay sa patuloy kong paglalakbay, damang-dama ko po ang pagmamahal at pagkakalapit ko sa Diyos, lalo higit sa aking sambahayan. Dahil dito, dumadaloy ang kanyang mga pagpapala at biyaya. Sa katunayan nga po, iba't ibang mga pagsubok na ang aking naranasan. Pero naging matatag ako sa lahat ng bagay na yon. Kaya laking pasasalamat ko po sa pagkakatawag ko sa Iglesia ni Cristo. At nakakatuwa nga pong sabihin at aking talagang nararamdaman. Sa akin ngayon po, meron na po ako, yung aking panganay ay lumusong na po sa banal na ministeryo. Ito po'y para sa akin ay isang patotoo na kung saan na talagang malapit na ako sa Diyos at dinidinig niya ang aking mga panalangin. Ang pangako ko po sa Panginoong Diyos, habang ako po ay nabubuhay kasama ang aking buong sambahayan at ang aking mga anak, patuloy po kaming maglilingkod sa Ama at patuloy pong gagampan ang aming pananagutan sa tungkulin niyang ibiniyaya sa amin simula sa akin, sa aking may bahay at sa aking mga anak. Patuloy po namin panghahawakan ang aming kahalalan, ang aming karapatan, ang aming tungkulin hanggang sa wakas po ng aming buhay.